Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang South Korean action horror film mula noong 2018 na may pamagat na The Witch Part 1, The Subversion. Halika't sabay natin panoorin ang video na ito, at sana ay magustuhan mo. Sa unang eksena ng pelikulang ito, makikita natin ang cute na batang babae na kumakain ng nilagang itlog sa biyahe ay isa ng binagong tao. Ito ay hindi makataong genetic modification. Ang organisasyon ay nagpapanatili ng isang makabuluhang dami ng mga bata, na binabago nila ang mga pagkatao ng mga bata gamit ang ilang mga gamot na pinapalakas ang mga katawan nila. Nagpapatayan sila para mapuksa ang sangkatauhan. At sa huli, iilan lamang ang mga bata ang nakaligtas sa pagbabagong anyo. Ang direktor ng programa na si Dr. Beck ay nagbigay ng grado sa mga bata ayon sa kanilang mga kakayahan. Ang kakayahan ng batang babae ay na-rate bilang mataas na antas. Naging ace of aces, kaya niyang manipulahin ang mga bagay gamit ang kanyang isip, kahit nakapiring ay naramdaman niya ang papalapit na panganib. Nakikita niya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga card sa isang sulyap, basic lang sa kanya, at hinarap niya ang isang grupo ng mga mapanganib na aso. Ang 8 taong gulang ay walang takot na gumamit lamang ng ballpen upang gawin silang mga bangkay. Lubos na ikinatuwa ni Dr. Beck ang nagawa ng batang babae sa kabila ng tagumpay ng programa ng pagbabago. Napagtanto ng senior management ng organisasyon ang panganib sa katotohanan na habang sila ay tumatanda, ang mga ginawang tao ay naging mas malakas. Sa takot na hindi nila makontrol ang bagsik na pagpatay ng mga robot na ito, inutusan ng mataas na antas ang pagpuksa sa mga bata na may sense of resistance, pero sa masamang plano sa batang babae, ang babae ay gumawa ng madugong paraan para makatakas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na tumakbo at nakita ng isang matandang lalaki ang bata na puno ng dugo. Dinala sa bahay. Pagkatapos ng pagsusuri ng doktor, maayos naman ang kanyang kalagayan, ngunit nawala ang bahagi ng kanyang memorya. Dahil wala ng anak ang mag-asawa kaya nagpasya silang ampunin na lang at pinangalanan Jayon. Sa susunod na eksena, 10 taon ang nakalipas, si Jayon ay lumaki na at nag-aaral sa high school. Madalas niyang tinutulungan ang mga kumupkup sa kanya, tumutulong sa bukid pag may libreng oras, ang kanyang buhay ay mapayapa at masaya. Ngunit kamakailan lamang ang dalaga ay nag-aalala sa kanyang ama. Dahil bumaba ang market nila at ang kanyang tinuturing na ina na may Alzheimer's disease ay nangangailangan ng malaking halaga para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng ina, si Jayon mismo ay dumanas ng hindi maipaliwanag na sakit ng ulo at nagkataon ang kaklase ni Jayon na si Myeyong Hee, ay nagrekomenda sa kanya na pumasok sa isang talent show na makakakuha siya ng malaking halaga kung mananalo siya sa unang pwesto. Si Jayon na mahilig kumanta ay nagpas siyang subukan ito, hindi niya inaasahan na makakapasok sa finals. Natuwa si Jayon. Nagpakita ng isang magic trick para pasalamatan ang audience. Nang makita nila ang eksenang ito, nalungkot at nag-aalala ang mukha ng adoptive parents niya na baka iwan sila balang araw. As expected, simula nang ipalabas ang show ay nakilala agad ng GM organization si Jayon bilang ang babaeng nakatakas sa programa ng laboratorio, at habang nasa train sila, may lumapit at biglang kinausap siya ng misteryosong lalaki na parang kilala niya si Jayon. Lumapit ito at inambahan si Jayon, na labis na ikinatakot nito na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Unti-unti naluluha ang mga mata niya. Nung nakita ng lalaki na hindi man lang siya nag-react, tumawa na lang ito at umalis. Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong tao, siya ay si Nobleman, dahil isa rin siya sa ginawang tao at ang kanang kamay ni Dr. Beck. Samantala, maayos ang naging performance ni Jayon sa kompetisyon at naging matagumpay upang magpatuloy. Nang lumabas siya ng studio, nakaramdam ulit siya ng sakit ng ulo. Sa pagkakataong ito ay mas malala pa, na naalala ni Jayon ang mga sinabi ng doktor na gagaling siya kung siya ay makakakuha ng bone marrow transplant mula sa kanyang biological parents, dahil kung hindi, siya ay mabubuhay na lang ng ilang buwan. Kalalabas lang nila sa building nang may huminto na 2 itim na kotse sa harap nila. May ilang mga lalaki ang bumaba sa kotse, na ang lalaking kumausap sa kanya ay may ilang marka sa mukha. Sinabi niya na gusto nilang kunin sa agency si Jayon at pinapasakay sila sa sasakyan. Ang mga lalaking ito ay mukhang hindi mabubuting tao, kaya tinanggihan ni Jayon ang alok nila. Hinila ni Myeyong Hee si Jayon sa isang taxi at nagmadaling umalis. Habang naghahapunan sila, si Myeyong Hee ay masayang nagkukwento tungkol sa naging resulta ng kompetisyon, ngunit ang mga magulang ni Jayon ay hindi interesado, kaya hindi na umimik si Jayon at nagpasya sila na magpahinga na lang. Kinagabihan, sumakit na naman ang ulo ni Jayon, at bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas ng kwarto at agad na lumabas para tingnan. Pero pagkalabas niya ng pinto, nakatutok na ang baril sa ulo niya. Ang lalaking nakilala ni Jayon noong hapon ay nagpakita sa kanya at tinutukan ng patalim sa leeg si Myeyong Hee. Sinabi ng lalaki na si Jayon ang dahilan ng mga galaw sa kanyang mukha.
Pinilit niya si Jayon na aminin na siya ang babaeng tumakas o papatayin niya si Myeong-hee. Ang sitwasyon ay napaka-kritikal kaya napilitan si Jayon na lumaban muli at pinatay niya ang lahat ng lalaking pumasok ng bahay sa loob lamang ng ilang segundo, sinaktan niya ang lalaki, pagkatapos ay binaril siya at nahulog siyang patay. Sa kabilang banda si Myeong-hee ay nagulat at natakot sa ginawa ni Jayon, sa sandaling yun may pumapalakpak na pumasok sa eksena, yun ay si Nobleman, at ang babaeng kasunod niya na may dalang bangkay ay isa siyang assassin na tulad din nila. Si Nobleman pilit na pinapaalala kay Jayon kung ano ang nakaraan niya. Pero mukhang naguguluhan pa din siya at wala siyang naaalala sa nakaraan. Kaya nagbanta si Nobleman para sa buhay ng magulang ni Jayon kung hindi siya sasama sa kanila. Pagdating nila ay naalala niya ang lahat ng nasa secret base. Dinala si Jayon sa isang silid. Ang salamin sa silid ay isang one-way na salamin kaya makikita ni Dr. Beck ang lahat ng bagay at nakatali na si Jayon sa isang upuan at inutusan sila ni Dr. Beck na iturok sa kanya ang isang malakas na gamot na siguradong sapat na upang maalala ni Jayon kung ano ang nangyari noon. Isang eksena mula sa kanyang kalunos-lunos na nakaraan ang pumasok sa kanyang isipan, at may isang nakamamatay na panganib ang hindi makontrol sa paggamit ng superpower at yun ang magbibigay sa kanila ng sakit ng ulo at pwede silang mamatay dahil sa epekto na ito. Si Dr. Beck ay bumuo ng isang espesyal na gamot, pinahihintulutan ang mga Transformer na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan ayon sa gusto nila ngunit ang epekto ay tumatagal lamang ng isang buwan, na tinurok ni Dr. Beck kay Jayon ang gamot na umaasang makokontrol siya. Gayunpaman ang katotohanan ay si Jayon ay hindi talaga nawala ng alaala at ang lahat ay pagpapanggap lang niya. Nakaligtas siya sa ngayon dahil halos 10 taon nang hindi nagamit ni Jayon ang kanyang kapangyarihan, maging ang pagpili ng kanyang mga adoptive parents ay nasa kanyang plano. Ang mag-asawa ay isang mga kilalang designer ngunit may isang aksidente na kinamatay ng kanilang anak. Kaya pinili nilang manirahan sa kanilang malayong bukid, kaya ito ang napiling lugar para pagtaguan. Si Jayon ay naghahanap ng lunas para sa kanyang pananakit ng ulo sa loob ng 10 taon, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon na pumunta sa TV at para sadyang ipakita ang kanyang kapangyarihan, na matagumpay na nakuha ang atensyon ng organisasyon nila. Ginawa ang lahat alang-alang sa mabisang gamot. Ngayon ay nagtagumpay siya sa kanyang plano upang makarating sa kanila kaya hindi na siya nagpapanggap na wala siyang naaalala. Pinulot niya ang baril at nagpaputok ng ilang beses sa salamin gaya ng inaasahan. Ang salamin ay hindi tinatabla ng bala kahit na ilang beses niyang subukan. Ang masamang ngiti ni Jayon ay hindi maiwasang makaramdam ng takot sa mga tao. Hiniling ni Dr. Beck sa kanyang mga tauhan na mag-open ng gas na pampatulog. Nang mabawasan ang usok sa silid ay wala na siya at napansin ang malaking butas sa kisame. Pagkatapos ay may ilang bala ang tumama sa mga tauhan ni Dr. Beck na nagpabagsak sa kanila, at bumaba si Jayon mula sa kisame, sabay binaril agad sa binti si Dr. Beck na tinanong ni Jayon kung nasaan ang natitirang mga gamot. Sabay dumating si Mr. Choi na nagsagawa ng programa para patayin ang mga binagong tao at sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan, nakaharap nila ang grupo ng mga Transformer. Ibang-iba sa mga ordinaryong tao na napakalakas nila kaya binaklas nila ang pintong bakal at ibinato sa ibang mga tauhan ni Mr. Choi at nagpaputok sila ng baril sa katawan ng Transformer pero hindi tumatalab sa kanila dahil sa ulo ang kahinaan nila. Walang nakapansin sa panganib na papalapit ang babaeng Transformer na may 2 espada, na lumitaw sa likuran nila at agad na sumugod siya ng napakabilis sa mga namamaril at lahat ay napuruhan ng husto sa isang iglap, tumatalsik ang mga dugo. Na kinamatay ng karamihang lalaki at ang huling eksena ng laban isang mabilisang paghiwas sa lalaki. Sa kabilang banda, kinaladkad ni Jayon ang doktor palabas ngunit sa sandaling yun sumulpot bigla si Nobleman at napangiti si Jayon ng kakaiba sa kanya. Pagkatapos ay sumugod siya sa likod ni Nobleman na napakabilis, alam ni Jayon na kailanman hindi mananalo si Nobleman sa kanya. Kaya labis na nagalit si Nobleman at nagsimula ang laban kaya lang sa mabilis na reaksyon ni Jayon ay kamangha-mangha na nahihirapan si Nobleman. Naiiwasan ni Jayon ang bawat atake ng kalaban at nagagawa niya umatake pabalik, mabilis ding nakabawi si Nobleman. Dahil nabali ang kamay ni Jayon, agad naman siya sinipa ni Jayon at tumagos sa pader. Kinuha ni Jayon ang isang pistol gamit ang kanyang isip at nagpaputok. Sinubukan bumanti ni Nobleman, ngunit ang bala ay naiwasan ni Jayon, kaya dun siya natalo. Nang papatayin na niya si Nobleman, isang bala ang tumama sa kanya. Na kung saan lumabas si Mr. Choi, na sinasabi niyang hindi siya sang-ayon kay Dr. Beck dahil hindi sila dapat buhayin, kaya agad niya itong binaril. Kumpiyansa siya na kaya niyang linisin ang kalat, ngunit hindi niya inaasahan na mababali ang kanyang leeg sa loob ng ilang segundo ng pakikipaglaban kay Jayon. Sa pagkakataong ito si Nobleman ay tumayo muli at sinubukan ng isang sorpresang pag-atake ngunit nagawang kontrolin ni Jayon ang kanyang katawan, kaya hindi niya maiputok ang baril. Kaya sinaksak siya ni Jayon. Tumanggi si Nobleman na sabihin sa kanya kung nasaan ang mga gamot,
kaya agad itong binaril ni Jayon. Nahanap din niya ang lagayan ng gamot, kaya kinuha niya at umalis. Pumunta sa ospital si Jayon para ibigay ang gamot sa kanyang naging magulang dahil ang gamot ang magpapagaling sa kanyang ina. Pagkatapos ay lumabas na siya at para magpaalam kay Myung-hee bago umalis dahil may kailangan pa siyang asikasuhin. Makalipas ang 3 buwan ay makikita natin si Jayon sa beach house. Ang babaeng nasa harap niya ay ang tunay na ina ni Jayon at kapatid ni Dr. Baek, na ngayon ay nakahanap na siya ng maraming gamot at ang tanging paraan upang malutas ang ugat ng problema ay ang pagkuha ng bone marrow transplant mula sa kanyang ina. At dito natatapos ang kwento. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.